Amen. Praise God. It's a blessing and an honor to be here in the presence of God at sa ating mga kapatid kay Kristo. It's almost a year and a half nung last po tayong pumunta dito. Pero isang bagay lamang po ang aking napapansin at nakikita na talagang ang Diyos lagi paabante pag nagpapala. Hindi pwedeng sasabihin natin, lagi ko po naririnig sa mga matatanda, pabalik na ako eh. Ang buhay walang U-turn. Ang buhay laging padiretso sa ating Panginoon. Hindi pwedeng sasabihin natin na marami na akong natutunan eh. Kailangan na akong pabalik na ako, papunta ka pa lang eh. Pag paurong ka, ibig sabihin nun, ikaw ay tumatandang paurong. Pero tayo laging pasulong sa ating Panginoon. Dahil unang-una, we are always on a progression. Kagaya ng isang eroplano, pag ang eroplano ay lumilipad, wala naman niyang reverse na kagaya ng sasakyan. It's always either medyo magpapaikot siya, pero hindi siya pwedeng umurong. Kaya sa buhay, kahit man napakarami nating problema, hindi tayo uurong. Maybe we slow down in life, but we will continue on. Kaya nga po, so that we can finish at exactly 11 a.m., tayo po yung mag-umpisa sa pananalangin. At hawakan mo ang iyong katabi. Ngitian mo muna. Dahil kailangan nakikita sa mukha mo ang ating Panginoon. Because we are created in His image, in His likeness. Tandaan natin, walang pangit sa nilikha ng Panginoon. Kaya tayo nagiging pangit dahil sa isipan lang natin. Lahat tayo, we are fearfully, wonderfully made by our Lord Jesus Christ. Kaya walang mahina sa atin. Walang talunan sa atin. Bago po ako mag-umpisa, I love to quote this verse in Psalms 82 verse 6 para malaman mo na anak ka ng Panginoon. And you are like Him. Ano ang sabi sa Psalms 82 verse 6 bago tayo manalangin? Ang sabi dito, that you are like God. That you are God. Because you are the Son of a living God. Yun ang sinasabi sa Psalms 82 verse 6 na ikaw ay isang Diyos, small g. Dahil tayo, sabi dito, I have said that you are God. Sino daw po ang Diyos? Kayo, tayo. Bakit? Kung ang ama mo ay ang ating Panginoong Jesus, ang Diyos ng kataas-taasan, ay ano ka? Then you are God. That's why you can chase 1,000. You can chase 10,000. Dahil ang lahat ng katangian ng Panginoon ay nasa iyo. And you are the children of the Most High God. Ikaw ay anak ng ating Panginoon. Ang anak ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin na nagkukulang ka, mahirap ka. Kaya ka nagkukulang dahil gusto ng ating Panginoon na matutunan mo na ikaw ay pagpapalain niya kahit mula sa wala. Ikaw man ay magulo ang buhay, it's okay because it is part of the process, it is part of the construction. Hindi ka mananatiling talunan, hindi ka mananatiling lungkot at nag-iisa sa buhay dahil unang-una kasama mo ang banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, iniaalay ko sa iyo ang buong pangangaral sa umagang ito. Kung hindi mo ako sasamahan, wala po akong masasabi sa harapang ito. At walang magiging kapangyarihan ang lalabas sa aking bibig kung hindi mo ako sasamahan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. We honor your presence, O Lord. We honor the Holy Spirit, O God, that you will take control of this place, O God. For this place is a holy ground. Open up our minds, O God. Open up our ears, O God. Open up our hearts, O Lord. So that we may see and we may perceive, O God, your goodness and the beauty of your message, O God. Dahil kagaya nga po na sabi kanina ni Brother Harvey, kung sa YouTube kailangan namin mag-subscribe, sa iyong salita, we need to subscribe daily, O God. Because your word is a lamp unto our feet, O God. And your Spirit, O God, is a water in our soul. And your name is like an honey in our lips, O God. Kaya kami malakas, malusog, pinagpala, O God. Hindi dahil sa aming pag-exercise, hindi dahil sa aming kinakain, kundi dahil sa iyong salita. At ito ang natutunan ni David, O God. It is your word, O God. Sapat na po ito, O God, para kami mabuhay, na pinagpala, malakas, matagumpay, at magkaroon kami, Panginoon, ng sinasabing ni Pablo, that we have the mind of Christ. We do not have the mind of this world, but we have your mind, O Lord. Kaya salamat po sa iyong salitang buhay, pinagpala aktibo sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen.
Ang titulo po ng ating mensahe sa umagang ito is that this should end. Dapat merong matapos. Tatanungin natin, Brother Jonathan, ano ba yung mga bagay na dapat matapos sa umagang ito? The one prominent thing na nakikita natin at nadarama natin at na-observe natin sa ating paligid na dapat matapos ay fear. Pagkatakot. Dahil when fear continues in our life, we become slave. Bakit ka nagiging alipin ito? It is like a chain, a prison cell that is yung tinatawag na hindi mo man ito mahahawakan, pero ang iyong isipan ay laging nakakulong. Na baka ako ay mamatay, na paano na kaya ang kinabukasan ko dahil sunod-sunod ang aking mga anak, sunod-sunod ang papaaralin ko, sunod-sunod ang mga bayarin, nandiyan ang patong-patong, paano na kaya? Baka kami palayasin sa aming narerentahan na apartment. Paano na kaya? Baka mailit yung tinatawag na inuhulugan ko sa sasakyan. Paano na kaya? Nagtatanggalan sa aming kumpanya. You have so much fear in life. Ang taong laging natatakot ay buhay ang laman. Dahil kapag ikaw ay hindi buhay at ang buhay sa iyo ay ang Espiritu ng ating Panginoon, wala ka ng katatakutan. Because the more that you save your life, pansinin nyo sa inyong buhay, you ask yourself, kapag ikaw lagi ay nagpaplano sa iyong buhay ng mga ganitong bagay, laging nililigtas mo ang iyong sarili, pinapreserve mo ang iyong sarili, hindi mo ba mas lalo ka napapahamak? Mas lalo nagkakabulilya-bulilyaso ang iyong buhay. Because the Word of God is so true because the more you save your life, the more you lose it. Habang pinapreserve mo ang iyong sarili, mas lalo nagkakawindang-windang ito. Hindi dapat ang coronavirus na naghahari sa kapaligiran, hindi dapat ang takot sa coronavirus na naghahari sa iyong sarili, dapat si Kristo Jesus ang naghahari sa iyong sarili. Because He has the crown of life. Meron siyang korona ng iyong buhay at siya lamang ang totoong korona na dapat maghari sa iyong buhay. Death should not reign in your body, but Jesus Christ should reign in you. Bago tayo mag-umisa, I just have an observation. Makikita po natin, kung paiiralin natin ang ating kaisipan, sasabihin natin, epekto to ng mga nangyayari sa paligid, kaya ang hirap ng buhay dahil sa tinatawag na pandemic. Remember, in the book of Job, in Job 5, ang sabi doon, in times of what? In times of calamity, in times of poverty, in times of hunger that is surrounding us, thou shalt laugh. Ibig sabihin, hindi tayo apektado ng tinatawag na ekonomiya ng mundong ito. Kapag apektado ka ng ekonomiya ng mundong ito, ibig sabihin, ang pananalig mo at pagtitiwala mo ay nasa trabaho mo. Tayo po sa Green Hills. Kung tayo matatakot, 6 months lockdown, 6 months na walang tinatawag ng mga masyadong tithes and offering, we're paying what? 180,000, 200,000 sa renta, instant 1 million agad ang ating utang. Pero dahil hindi tayo nakakatingin sa ating nakikita, we are not moved by what I see, we are not moved with what we feel, kasi kaya tayo minsan natatakot dahil sa ating mga nakikita eh. Faith is not looking on what you see. Faith is looking beyond what you see. Ang pananalig ay pagtingin hindi sa nakikita o sa nararamdaman. Dahil kapag lagi ang iyong dinedependehan ay yung mga nakikita mo, yung mga resulta mo, sinasabi ko sa iyo, mapapagod ka. Dahil minsan matagal itong mangyari. Most of the time, ikaw ay magtatanong sa iyong isipan, mahal ba ako ng Panginoon? Magkakaroon ka ng tinatawag na self-pity. Bakit ganito nangyayari? Bakit yung mga masasama? Bakit ganyan? Sila nagtatagumpay. Huwag mo silang kainggitan na gumagawa ng kasamaan dahil darating ang panahon, judgment, they will never ever understand judgment, ang sabi ng Book of Psalms. And they will be in a slippery road. Nasa madulas silang daanan. Na kung saan lahat ng kinuha nilang kayamanan, mapapawalang saysay ito. Kaya ang gawain ng simbahan dapat makita sa ating buhay. Ang simbahan ay hindi lamang isang 4 na silid o 4 na sulok na kung saan ito'y material na bagay, kundi ang simbahan ay tayo at ang bawat isa sa atin. Dapat makita si Kristo sa bawat isa. Makikita po natin, bago ako mag-umisa sa mensahe, puno ng katatakutan sa paligid dahil, unang-una, marami akong nakakausap, hindi ako pwede lumabas, Brother Jonathan, hindi ako pwede sumama sa simbahan. Dahil di ba sabi, pagka 65 and above, bawal ka na. At kapag ikaw naman ay 15 below, bawal ka rin. Do you know that thinking? It is a communist thinking.
If you will study the mindset of the communist and the mindset of a dictatorship, yun ang thinking nila. Why? Dahil kapag ang mamamatay ay yung 16 hanggang 64, madaling mapasunod ang mga bata at matatanda. Pag ang una naman tayong edad na 16 hanggang 64, syempre ang matanda, unang-una kaya nilang brasuhin. Because medyo karamihan, kung wala ka kay Kristo, nanghihina ka. Kapag bata naman, madali kang i-brainwash kasi wala ka bang tinatawag na fundamental mindset. Kaya makikita natin yung ganong edad, kung yung pag-aaralan ng communist, habang bata pa at habang ikaw ay matanda, it's either of the two, yun lagi ang pine-preserve nila. Dahil ito yung mga hindi pwedeng magrebelde. Kasi hindi sila ganong kalakas pa. Kung ikaw ay bata, hindi ka pa ganong form or well-developed. And this is the mindset of the one world government. Bakit naging mindset ng one world government? Gusto nila lahat ay masunod ayon sa kanilang naisin. Kasi kung ating titingnan, kung ating papakinggan ng mga news, parang araw-araw, buti pa yung coronavirus, nag-a-update ng mga sintomas. Daig pa ang mga Kristiyano, ayaw mag-update ng salita ng Diyos araw-araw. Pero yung coronavirus, dati sipon lang, ubo lang, tapos sumunod LBM, tapos sumunod pananakit ng ulo, dumadami. Tama po, di ba? Dati ito lang ang sintomas, tapos naging ganito. Tapos nilagyan nila, kahit ikaw ay walang sintomas makakahawa ka, anong panalo mo pa? Wala ka ng lusot eh. Lahat yun ay tatakutin sa'yo. Pag nawalan ka ng pangamoy, ikaw ay may coronavirus na. Hindi ba pwedeng barado lamang ang iyong ilong dahil ikaw ay sinisipon? O hindi ba pwedeng sa sobrang bahaw ng katabi mo, nasira na ang iyong pangamoy? At ang nakakalungkot sa ating bansa, kaya kailangan ang simbahan at si Kristo Jesus ang maghari sa bawat simbahan. Alam niyo po ano nakakalungkot? Philippines is a Christian nation, but it is also a fearful nation. Tayo na pang pinakamahabang lockdown sa buong mundo. You check it. Yung tinatawag na fact check ka. Tingnan mo, ang Pilipinas lamang ang pinakamahabang lockdown. Anniversary na natin next month. Konti na lang. 17 days na lang. Sa buong mundo, tayo po ang pinakamahaba. At dito ko lang makakita na hindi lamang pala eleksyon ang tinatawag na dagdag bawas. Pati pala ang mga pasyente ng coronavirus. Marami akong kakilala na sinasabing pag ikaw, Brad, nagkasakit, sabihin mo lang coronavirus, sasagutin yung kalahati ng gastusin mo sa ospital. Sabi nung isang radio listener natin, Brother Jonathan, yung kamag-anak ko nagpa-check up sa ganitong ospital, positive. Gusto niya ng second opinion, nagpa-check up siya sa kabilang ospital, negative. But that's what you call false positive. Ano ngayon ang paniniwalaan mo? Kung sa 10 ospital na paglalagyan mo ng testing, mag-negative ka doon sa 5, mag-positive ka sa 5, sino ang paniniwalaan mo? Sinasabi natin tayo ay Kristiyano, pero hindi makita sa atin ang katapangan ng salita ng Diyos. Paano mo masasabi ang sinabi ni Pablo, "Oh death, where is your sting?" Kung takot na takot ka sa kamatayan. Tinitiyak ko sa iyo hindi ka mamamatay kung meron kang lubusang pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon. To live is Christ and to die is gain. Whether you live or you die, you belong to Jesus Christ. Kaya ka natatakot dahil hindi mo patiyak ang kaligtasan mo sa buhay. Ang yabang mo naman, Brother Jonathan. Sinasabi ko sa iyo, ako at ang aking pamilya, wala kami ni isang vaccine. Lalo na yung kaisa-isa naming anak, she's free from vaccine. I myself, wala akong vaccine. Hindi ako naging masakitin sa pamilya, wala akong hika, wala akong mga allergies, wala akong kung ano-ano. Dahil ang vaccine ko ay ang banal na dugo ni Kristo Jesus na nagpoprotekta sa bawat araw na ibinibigay niya sa aking buhay. Bakit ka pa matatakot? The Word of God says, all I have is God. Ang meron lamang ako ay si Kristo. Kaya ka natatakot kasi kung ano-anong hinahawakan mo, pero ayaw mong hawakan sa iyong buhay si Kristo. In fact, the Word of God says in Psalm 16 verse 5, all I have is God, and all I need, He provided. My future is in His hands. Ang kinabukasan mo, wala sa trabaho mo, wala pa sa pagsusumikap mo. Bakit? Sasabihin ko sa iyo, ang sabi ng salita ng Diyos in Psalms 127, if God will not build your house, if God will not be with you in your work,
everything that you do is useless. Sabi niyo sa Psalms 127. Kahit gaano pagsisikap mo, pansinin mo, parang hirap na hirap ka pa rin sa iyong buhay. Because all we need is God. The moment that you wake up, magpasalamat ka sa ating Panginoon. Alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa ating Panginoon? Kung sinasabi ng ating Panginoon that nobody can snatch you from His hands, hindi ka rin pwedeng nakawin ng sakit kung paniniwalaan mo ito. Kaya ka nagkakaroon ng sakit because your mind is the window to your body. What your mind always think, it will shape your body. Kung ano ang laging iniisip ng iyong kaisipan, kung ang kaisipan mo ay talunan ka, mahihiyain ka, ikaw lamang ay sideline, yun ang magiging pagkatao mo. Ako po, mahihiyain ako. Ako po yung matatakotin nung ako'y bata pa. Pero because of what I see with my parents, doon ako tumapang. At higit kang tatapang kapag ikaw ay dumadaan sa tinatawag ng mga problema sa buhay. Dahil hanggang hindi ka dumadaan sa problema, hindi mo makikilala ang kahinaan mo at hindi mo makikilala at makakatagpong palad ng ating Panginoon. And this past week, bago tayo pumunta sa teksto ng ating mensahe, 3 beses kami muntikang madisgrasya o mamamatay. Nakakwento ko nga ito kay Brother Ryan. One time, kakagaling lang namin sa revival, doon sa tinatawag na U-turn slot sa tapat ng Jollibee. Naka-red na yung mga stoplight nila, kami na lang yung go, biglang may humarurop na SUV. Napaiyak na lang yung preno ng SUV nung nagulat siya, halos ganyan na lang ang layo namin. Tatawid kami nun. Kasi pa-U-turn kami, diretso siya, napakabilis ng takbo niya, maybe at the speed of 100. At kapansin-pansin doon, galing kami sa revival. Si Bishop, nandun sa driver side, sa passenger side, kung saan, doon yung nakapwesto yung U-turn. And then, 1 week after, paakyat kami dito, somewhere in Silang, kasama ko ang aking misis, wala na naman nasa likuran namin, biglang may mabilis na nag-U-turn ng truck. Muntikan na kaming mahagip, pero nakakalungkot ang nahagip yung jeep ang tumuob. You see, kapag ikaw ay nagdadala ng salita ng Diyos, the enemy, the hell, is so alert to destroy you and to kill you. Because the Word of God says in John 10 verse 10, that the thief come to what? To steal, to kill, and to destroy. Kaya ka gustong wasakin ng kaaway sa mga problema, sa mga bagay na mga naglalaro sa iyong isipan, dahil sabi ko nga sa prayer mountain, takot siya sa iyong kinabukasan. Takot ka na matuto, takot ka na magbahagi ng salita ng Diyos. Lagi tayong gustong patayin ng kaaway. Kung hindi ka naman gusto yung patayin ng kaaway, gusto ng kaaway na ikaw ay mapahamak. Lastly, last Sunday, nang kami ay bumabagta sa kabaan ng tinatawag na EDSA sa harapan ng isang napakalaking mall doon, biglang may lumusot sa barrier na isang reckless na motor. Kung nabangga ako yon, nasa kulungan na ako ngayon. Natawa nga yung mga tinatawag ng mga kasabayan niyang motorsiklo eh. Kakaiba no, hindi niya mahal yung buhay niya, gusto ka pa niya makulong. Galing from nowhere, kaya kailangan bago kayo umalis sa bahay, manalangin kayo. Like what Job said. Ang sabi ni Job, I love what Job said. The Lord inspect me in the morning. Pagising mo pa lang, tinitingnan ka na ng Panginoon. Parang ikaw, tinitingnan mo yung mga gamit mo, oy, kompleto na ba yung sandwich ko, yung juice ko, baka magutom ako sa opisina eh. The Lord inspect me in the morning and He tests me every single moment of my life. Bakit ka sinusubukan ng ating Panginoon? Para ikaw ay laging humingi sa Kanya ng pagtulong, humingi sa Kanya ng proteksyon, because the Lord will always preserve you, protect you, and help you. Wala ka ng talo. And even the Word of God says that no one, no man, nobody can snatch you from my hands. Paano ka mananakaw ng coronavirus if you will just permit? Kaya hindi makakilos sa iyo ang ating Panginoon, it is because of what you believe. Kung paniniwalaan mo na ikaw ay mamamatay sa sakit, ikaw yon. Pero ang sabi ng kasulatan, I shall live and proclaim the glory of God. Sa buong buhay namin, walang na-hospital sa amin. Walang nagpa-check up sa amin. Sasabihin mo magkaiba tayo ng pananalig, bakit magkaiba tayo ng Diyos na pinaglilingkuran? Parehas lang tayo. Kailangan matapos na sa umagang ito, bago ako mangaral, yung tinatawag na mga maling kaisipan na meron kayo. Dahil isang kaisipan lamang ang dapat na meron tayo, na tayo ay mananagumpay. Na tayo laging pasulong at hindi pa urong. That we are more than a conqueror. Laging sinasabi mo, we are more than conqueror. Pero yung mindset mo you are a defeated foe. Kaya tayo mag-uumpisa sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Buksan po natin ang Biblia sa
Judges 6, verse 14 to 17. Alam kong kilalang kilala niyo si Gideon. Maaring 80 or 90% kilala niyo si Gideon. Ang sabi sa Judges 6 verse 14, "And the Lord looked upon him and said, Go in this might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee?" And verse 15, "And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel?" I love this. Maaring dumadaan kayo sa ganitong kaisipan. Sabihin mo, parang ako to, "Behold, my family is poor in Manasseh." Maraming tao tinitingnan, mahirap ako, hindi ako pwedeng maging matagumpay. Tatanungin ko kayo, yung mga bilyonaryo ba at milyonaryo, saan sila nagmula? Majority of them, nagmula sila sa kahirapan. So there is a great turnaround na pwedeng mangyari sa inyong buhay if you will just believe. Kaya hindi ka magtagumpay sa buhay dahil laging ikaw mismo ang unang nagpe-persecute sa iyong sarili. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, Job, hindi mo na kailangan na ang Diyos ang humusga sa iyo because your mouth is already condemning yourself. Ang bibig natin mismo ang humuhusga sa ating sarili. Hindi na natin kailanganin ng ibang tao pang maghusga. Mismo sa bawat sinasabi natin araw-araw, tayo na mismo ang nagdidiin sa ating sarili. Kaya nga, sabi ng salita ng Diyos, whatever you decree, anuman ang iyong sabihin, anuman ang iyong iutos, ito ay mangyayari sa iyo kung ito ay paniniwalaan mo. Kung laging sinasabi mo na mahirap lang ako, wala akong pag-asa sa iyong buhay, that's the lie of the enemy. Like Gideon, paano kaya ngayon? Ang pamilya ko ay mahirap lang. At sa aming tahanan, sabi niya, in my father's house, I am the least. Mahina ako, hindi ako magaling makipagdigmaan. Hindi ako marunong magsalita. Maybe kagaya ako ni Moses, bulol ako. Bulol din po ako, nung ako'y nag-uumpisa sa mangaral. Pero lagi mong tatandaan, kapag kasama mo ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon kay Joshua, you will never ever face defeat. You read Joshua 1. Kaya kapag laging God, sabi nga ni Moses, I will not go without your presence, O God. Kaya huwag kang magdidesisyon na hindi mo kasama ang presensya ng ating Panginoon. Paano mo malalaman na kasama mo ang presensya ng ating Panginoon kapag sa iyong pagdidesisyon, meron kang kagalakan at kapayapaan sa iyong puso at sa iyong isipan? Because you know that your future is in the hands of God. Not in the hands of your employer, not in the hands of your business, not in the hands of your family, but it is in the hands of God. Nasa kamay ng ating Panginoon ang iyong kinabukasan. Huwag mong ilagay kung kani-kaninong kamay. Minsan nga nalulungkot ako. Maraming kapastoran kapag nagsasama-sama sa body of Christ, magagaling mangaral, mag-aapiran. Siko. Alam ko ang siko ginagamit sa basketball. Peace Mom. We preach the Word of God. We should practice what we preach. We should walk the talk. Bakit tayo matatakot? Wala tayong ibang dapat katakutan. Paano pa kung biglang nagtatakan, baka lahat ng mga simbahan mauna pa magpatatak ng tinatawag na 666. Kung sa vaccine pala nag-uunahan ng mga simbahan na magpatatak, ang magpaturok, paano na kaya? Remember, these things, sinusubukan nila na makontrol ang lahat. But it will not prosper. The Lord will delay it. Hindi ito matutupad lahat. The Lord will temporarily destroy it. Bakit sinabi kong temporarily? Dahil darating talaga ang panahon na kukontrolin na tayo ng iisang gobyerno. Ngayon, nagpa-practice lamang sila. Kasi mismo sila sa mga sinasabi nila, hindi na nila alam ang kanilang mga sinasabi. Do you know that vaccine, most of it causes diabetes and cancer? Sasabihin natin na, kailangan natin magpa-vaccine bakit ganun? Kung kailangan mo magpa-vaccine, bakit inoobliga pa rin sa ibang bansa na mag-face mask at face shield? Kung naniniwala kang effective yun. And have we not learned from the dengue vaccine that thousands of children died pero hindi napapublicize? Sabi ng isang regulatory board. Kasi ang media, it is padded. Tapos gusto natin ng vaccine? It's your choice. Whether fear will reign in your life or faith in God. Ang napakaganda sa ating Panginoon, He gave us choice. Kung gusto mo ang gawa ng tao, o kung gusto mo ang lubusang supernatural na pagkilos sa iyo ng ating Panginoon. Ang ministeryong ito, ang simbahang ito ay hindi nakadepende sa tao. Ito ay nakadepende sa Diyos na buhay na may-ari ng lahat. Kaya kung tayo man ay nagkakautang, hindi mo ito utang. Utang ito ng Panginoon.
Kung ikaw man ay may masamang ugali, it's okay. Babaguhin ka ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, is there anything too hard for me, Moses? Meron bang mahirap sa akin na hindi ko kayang gawin? Wala. Kaya makikita natin, continue natin on verse 16. And the Lord said unto him, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. On verse 17. And he said unto him, if now I have found grace in thy sight, then show me a sign that you talk with me. Hindi ba makapaniwala si Gideon, nakausap niya ay ang anghel ng Panginoon. Nabibigyan siya ng kakaibang kalakasan, na siya ang gagamitin ng Panginoon para iligtas ang Israel sa kamamayan ng Midianites. Because if you will go back, one chapter before, makikita mo na sila ay sinasakop at alipin ng tinatawag ng mga Midianites for the last 7 years. Kaya sabi niya, imposibleng gamitin mo ako eh. Kasi man always look on his ability. Don't look on your ability. Look on the ability of God. Kasi ganito lamang po yan. God always remember your weakness. But man always forget it. And God forgets your sin, but man always remember his sin. Ano yan, Brother Jonathan? Ang tao, pag siya'y nagtatagumpay, nakakalimutan niya, tao pa rin siya. Pero ang Diyos, laging nakikita niya na kahit ganon tayo kasama, naaalala niya, ikaw ay mula sa alabok. Kaya nauunawaan niya ang kahinaan mo minsan na hindi makapanalangin, hindi makapagbasa ng Biblia. Minsan nauunawaan niya mga maling desisyon mo because He knows and He understands that you are brittle at kagaya ka ng isang babasaging pinggan. Pero hindi yun naunawaan ng tao. Akala niya, the more na siya nagtatagumpay dahil ito sa sarili niya. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Kapag tinitingnan mo lagi na ikaw ay nagtatagumpay dahil sa abilidad mo at sa karunungan mo, you will die early in life. Alam mo ba bakit usually ang tao, 70 years old lamang, nabubuhay? It is because of our disobedience. If you will read the Bible in 75:6 title Psalms, because of the anger of God, the usual lifespan of a person is 70 years old. But when you have found a favor, yun lang yung sinasabi ni Bishop, abot ka ng 80. Kaya mo ng 90, kaya mo 100. It is written in 75:6 of Psalms. Ibig sabihin, alam ng Diyos na tayo mahina, kaya kapag pinahaba ang iyong buhay, baka mas lalong humaba na maging ikaw ay pasaway. Kaya kung gusto mong humaba ang iyong buhay, magpakumbaba ka sa harapan ng ating Panginoon. Kung gusto mong ikaw ay hindi dapuan ng sakit na tinatawag na coronavirus o ano man ang nangyayari sa paligid, the Word of God tells us that trust in God and you will never be defeated. Magtiwala ka sa Diyos at kailanman ay hindi ka matatalo. Magtiwala ka sa Diyos at kailanman kaya niyang pagtagumpayin ka kahit sa imposibleng sitwasyon ng iyong buhay. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. In James 1, verse 10. James 1, verse 10. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos in James 1, verse 10? But the rich in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. And verse 11, for the sun is no sooner risen with the burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof faileth. The grace of the passion of it perisheth, so also shall the rich man fade away in his ways. At dito po tayo, verse 12. Blessed, what is blessed? Happy, masaya, joyful is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive what? The crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Yung mga tinatanggap natin, hindi pa yan yung lubusang pagpapala ng ating Panginoon. It is just a consolation. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, the Lord reward you for the things that you do right. Ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon at gagantipalaan ng ating Panginoon sa mga bagay na ginagawa mong tama sa Kanyang harapan. Kaya ka pinagpapala ng Panginoon, ang sabi doon sa kasunod na verse na yun, the Lord bless you because of your purity. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, the Lord is faithful to those who are faithful. Ang Diyos ay tapat sa mga taong tapat. Ang Diyos ay dalisay sa mga taong dalisay. But God is froward to those who are froward. Mapusok ang ating Panginoon sa mga taong mapusok. Kaya huwag mong iisipin na iniwan ka ng ating Panginoon.
Hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Yung kinakala mong kasiraan sa iyong buhay, hindi yan kasiraan. May gusto lang baguhin sa iyo ang ating Panginoon. Dahil kung ating titingnan, Brother Jonathan, natutulog ba ang Diyos kagaya ng kanta? Hindi natutulog ang Diyos, kapatid. In Psalms 121 verse 3 or verse 4 yata, tingnan natin sa verse 3 or sa verse 4. 3 muna. That the Lord doesn't sleep. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. In verse 4. Behold, he that keepeth Israel shall not sleep. Hindi po natutulog ang ating Panginoon at hindi dahil sa wala siyang ginagawa sa iyong buhay, hindi kanya nakikita. Alam niya ang bawat pinagdaraanan mo. Even in fact, the Word of God says, Lord, you know the ways that I choose. You know when I am resting. You know when I am complaining. You know everything that my mind has. Examine me and know my mind. Test me and know my thoughts. Iniisip mo pa lamang. Alam na ng Diyos, napapalpa ka. Kaya nandun ang grasya ng Diyos para saliluin tayo doon sa mga tinatawag na pagiging matigas ng ating puso. Dahil kung wala ang Panginoon sa ating harapan, paano na tayo ngayon? In Revelations 2 verse 12, ano man sinasabi ng salita ng Diyos? In Revelations 2 verse 12, and to the 2:10, in Revelations 2 verse 10, fear none of those things which thou suffer. Ano daw po? Huwag kayong matakot sa mga bagay na akala nyo ipahihirapan kayo. Nawalan ka ng trabaho. Nawalan ka ng trabaho dahil gusto ka ng Diyos na ilagay sa mas magandang trabaho. O gusto ng Diyos na ikaw ay mag-umpisa ng pagninegosyo. Napakaganda ng mga nangyayari sa paligid, kaya pangit ang pagtingin mo sa mga nangyayari sa paligid dahil lagi nakatingin ka sa mga bagay na nakikita. Ang sabi ng salita ng Diyos, we walk by faith and not by sight. Pero ang tao kasi minsan, kagaya ni Gideon, gusto muna natin ng ebidensya. But the Word of God tells us, calling those things that are not as though they what? They were. Hindi pa nangyayari ito, hindi pa tinatayo yung gusali ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship, pero lagi natin nakikita na 5,000 hanggang 50,000 ang nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. You keep on declaring and declaring and declaring it. Yun lamang ang trabaho natin, maniwala ng maniwala. Because you're believing. It's either permit God or hold the hands of God. Yung paniniwala mo nagiging problema kaya hindi mo maranasan ng kagalingan. Yung paniniwala mo nagiging problema kaya hindi mo matagpuan ang lubusang pagpapala at kaligayahan sa iyong buhay. Because your believing make two things. It permit God to move in your life or hold God not to take part in your life. Kaya hindi nakakakilos ang ating Panginoon dahil hindi mo mapaniwalaan. At ang nakakalungkot, yung sinasabi ng mga Okta research, it's a mind conditioning. Yung sinasabi ng mga gobyerno, it's a mind conditioning na ganito ang mangyayari sa atin kapag hindi kayo sumunod. One day, the Word of God says, I will crush the king in an overnight. Ano pa ang sabi ng salita ng Diyos? Do not trust your leaders of the land. Because you think that they can save you. No, they cannot save you. It is only God who can save us. It is only God, not your work, not your money can save us. In times of tinatawag na destruction and death, money cannot save you, but only Jesus can save you. Amen. Si Jesus lamang po makakapagligtas sa atin. In 2 Corinthians 10, verse 5, ano po ang sinasabi? Sorry, in 1 Corinthians, 5 ba yan? 10:1 yan, 5. In 2 Corinthians 10, verse 1. Or 1 Corinthians 10, verse 1. 5 pala, sorry, verse 5. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos in Corinthians 10:5? Naglag, babasahin ko na lang dito. Ang sabi dito, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, bringing into captivity every thought the obedience of Christ. Ayun na pala. So what are you going to cast down? Imaginations. Ano ba itong imaginations? Kasi minsan, madali tayo magbasa eh. What are imaginations? Your reasoning. Yung pag-iisip mo. Dahil the wisdom of man cannot oversees the wisdom of God.
The wisdom of man is foolishness sa harapan ng ating Panginoon. Ano yung mga reasoning mo? Pag hindi ako nakapagtrabaho sa araw ng linggo, paano kami makakain sa araw ng Lunes? Then you do not believe that God is your Jehovah Jireh. Then you do not believe that God is sovereign in your life. The Word of God says, it makes different if you put God first place in your life. Ano ba yung mga reasoning natin? Na kailangan, ganito ang gagawin natin dahil ito na yung sabi sa akin ng aking mga kaninunuan. Na pag ganito ang ginawa mo, ganito ang mangyayari. Yung iba naman kahit Kristiyano na, pagdating sa Facebook, ano kaya horoscope ko ngayon? Matagal ka ng Kristiyano, nakatingin ka pa rin kung anong horoscope. Ako nga, hindi ko alam kung anong zodiac sign ba yun? Zodiac sign ko eh. Huwag mong iasa ang kinabukasan mo sa sinasabi ng tao. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, iasa mo lang ang kinabukasan at hinaharap mo at kasalukuyan mo sa ating Panginoon. Because the Word of God is sure. And even in the book of Leviticus, cursed is a man who consult witchcraft, sorcery. Ano ba yung horoscope? Hindi ba sorcery yan? Tinitingnan mo yung mga buwan, yung mga tala. Tingnan mo ay ang salita ng Diyos. Because the Word of God says that what? That I am a God that never lies. Ako ang Diyos na hindi nagsisinungaling. What I have said, I will do it unto you. Sinabi niya ikaw ay pinagpala. Sinabi niya ikaw ay magiging ulo at hindi buntot. Sinabi niya na ikaw ay above and never beneath. Sinabi niya that you are always in front and never behind. Mangyayari yan sa iyong buhay. Kung ikaw ay luluhod at mananalangin lagi sa ating Panginoon so that you will have wisdom and understanding of things. Casting down, palitan natin imaginations, casting down reasoning. Lagi kasi tayo nagre-reasoning. We complain more. Kagaya ng mga Israelita. Ang kailangan lamang natin ay sumunod. Kailangan lang natin ay laging itikom ang ating bibig. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God, bringing into captivity every thought. Kagaya ng sabi ko kanina, most of the time, tayo'y nakakulong sa isipang maliit. Maraming tao ang gusto lamang nila ay makakain ng 3 beses araw-araw. Tatanungin ko kayo, paano ba naging milyonaryo o bilyonaryo ang mga taong kilala ninyo? Because they are risk-taker. In life, when you always take the road that is less taken, nandun yung pagpapala ng malaki ng ating Panginoon. Kasi makikita natin, risk-taker sa harapan ng ating Panginoon, ano ba yung pananalig? It's a risk. Dahil, yes, sigurado na hindi ka mapapahamak, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka mahirapan. Kaya doon mo masasabi that I can do all things through Christ. Kasi maraming Kristiyano, quote lang ng quote. That I can do all things through Christ who giveth strength unto me. Kaya makikita natin, when you are a risk taker, then you will be a raised receiver. Ano ibig sabihin? Kapag ikaw ay lagi nananalangin sa ating Panginoon at tumakbang sa mga bagay na hindi mo nakikita, mataas ang pag-aangat sa iyo ng ating Panginoon. Paano ko nasabi yun? Paano mo nasabi yung Brother Jonathan? Masyado kang theoretical. Sa aking buhay, masasabi ko at mapapatotohanan ko yung sinasabi ni David, that I am young, but now I am old. But I have never seen the righteous forsaken. 12 buwan, sabi ko nga kay Brother Harney. 12 buwan, wala kaming alawan sa simbahan, pero hindi kami pinagkulang ng ating Panginoon. 12 buwan, na wala kang alawan sa simbahan, pero patuloy ka nakakapagbigay ng tithes and offerings sa simbahan. 12 buwan, na wala kang allowances, pero magugulat ka, hindi nagpapasting ang iyong wallet. It is the grace of God. Sasabihin mo, kasi pastor ka, Brother Jonathan eh. Hindi lang pastor ang pwedeng pagpalain ng Panginoon. Ang sabi kanina ng 82 verse 6, lahat ng anak niya, pagpapalain ng Panginoon because you are
ang Diyos natin ay mayaman, hindi pwede ang kanyang anak ay mahirap. That's the concept of heaven. Kaya ka nagiging mahirap dahil mali ang iyong pag-iisip. Because you are a prisoner of fear. What do you want to choose? Fear or faith? Kaya maraming tao hindi makapag-excel sa buhay dahil natatakot silang mabigo. Ang sabi nga ni Bishop Greg, kapag natatakot ka mabigo, hindi ka talaga magiging maunlad. Kung mabibigo ka, ang maganda doon, ang susunod na destination mo ay pag-ahon sa kabiguan. Kung nabigo ka, marahil hindi ito yung kaparaanan na gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, itong isang to, ang gusto niyang kaparaanan na iyong pagdaanan. At huwag kang magdidesisyon, kagaya ng laging sinasabi ko, si Joshua kaya siya nagtagumpay because he always made sure that God is with him. Huwag ka lang basta magdidesisyon dahil nakikita mo, maraming umuunlad doon. Huwag kang gaya-gaya po, tumaya. You have a different story from them. Iba ang buhay mo, ibang storya mo. Kaya tayo laging nalulungkot sa buhay at tingin natin ay laging kawawa because we always see and compare our life with people. You compare your life with your life. Hindi naman ito kagaya ng isang classroom na kailangan kopyain mo yung sagot ng katabi mo. Sa realidad na buhay, ang kailangan, tingnan mo ang sarili mo kung ano ka noon at ano ka ngayon. Tingnan mo yung mga pagkakamali mo dati. Ang tingnan mo na kayang-kaya kang baguhin ng ating Panginoon. Ang sabi sa Isaiah 41, verse 10, do not fear. Do not be dismayed. Ano mo sabi? Fear not. Fear not for what? I am with you. Kung kasama mo ang Diyos, bakit ka natatakot sa mga bagay na nasa paligid mo? Tiyakin mo na kasama mo ang ating Panginoon at mawawala ang lahat ng takot sa iyo. Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thy rod and thy staff, they comfort me. Brother Jonathan, hindi ka naman kasi dumadaan sa kamatayan eh. Wala naman sa pamilya mong dumadaan sa kamatayan. I have passed death. Sa manugang ko, you know the story. Sabi ng doktor, yung nanay ni Sister Karen, wala, ano na yan? Brain dead na yan. But we pray together in the presence of God. Sabi namin, this is an opportunity para maranasan natin that God can breathe a new life into the dead. And we will sing, I raise a hallelujah. It's always about the experience of the goodness of God. And all the staff, the nurses, the doctors were so amazed. From death to life. At sabi nila, pwede po ba namin gawing case study ang naging buhay ng nanay ninyo? At sasabihin nila, ang glory ay sa kanila. Dahil akala nila sila nagpagaling. Sinukuha nila, pero hindi namin sinukuhan sa pananalangin sa ating Panginoong Yesus na buhay, na nagbibigay ng buhay. Kung natatakot ka sa kamatayan, tiyak na matatakot ka sa kakapusan. Kung natatakot ka sa kakapusan, tiyak na matatakot ka sa kinabukasan. Because you know that fear is the mother of all fear. Death is the mother of all fear. Na ang kamatayan, ang nanay, ang pinaka-chief or alpha ng tinatawag ng lahat ng takot. Pag hindi mo na kinatakutan ang kamatayan, that's the time that you will live. Pag hindi mo na kinatakutan na ikaw ay mabibigo, tandaan mo, sa kabiguan, hindi naman yan pinatitigil ang iyong buhay. Sabi nga ng isang palabas, it's a matter of choice. Whether if you will remain, fall, or on the ground, or you will decide to stand up again. A righteous man may fall 7 times, but the Lord will raise up on the 8th time. Gaano karami ka ng beses na nalugi, it doesn't matter. Ang mahalaga, magpatuloy ka, mag-umpisa ka muli, dahil sa pamamagitan nito, matatagpuan mo na kasama mo ang ating Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ang sabi ng salita ng Diyos in Psalm 72 verse 6, ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos in Psalm 72 verse 6? Makikita natin na ang ating buhay ay dapat laging nakakonekta sa salita ng Diyos. Hindi sa sinasabi ng iyong magulang, hindi sinasabi ng iyong manugang, hindi sa sinasabi ng ibang tao. Ano sabi sa 72:6? He shall come down like rain
the mown grass and as showers that water the earth. Ayan po ba yung sinasabi doon? Tingnan po natin. Iurong po natin ng verse 7. In his days, the righteous flourish, and the abundance of peace as long as the moon endureth. Ano po ang pinapakita nito? Ang mga matatuwid ay patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon hanggat siya'y nabubuhay. At higit doon, kapag ikaw ay natagpuan ng ating Panginoon na tapat, hanggat nagliliwanag ang buwan, ikaw ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Kaya nga aking ipapayo sa iyo, huwag kang matatakot sa iyong pangkasalukuyang pinagdaraanan. For the Word of God says that God has not given you the spirit of fear, but God has given you sound mind, love, power, and it is not just power, but a dunamis power. The more that you use your power, the more that you use the ability that is coming from God, the more that it multiplies. Wala kang talo, dapat matapos ka na sa iyong buhay na ikaw ay laging nakatali. Nakatali ka kay due date at kay Juna. Nakatali ka sa pagtingin sa bank account mo. Sabi nga nung kausap ko last time, Brother Jonathan, maybe she is watching right now. Brother Jonathan, for the past 2 weeks, ang benta namin ay 0. Sabi ko, dagdagan natin na 0 yung benta mo at naging 10,000 ang kanyang benta. Death in life is in the power of your mouth. But it is hard for them na ito'y mapaniwalaan, kaya nahihirapan din ang Panginoon na makakilos sa kanilang buhay. Pero kung paniniwalaan mo lang, kagaya ng isang bata, ang sinasabi ng salita ng Diyos, dahil ang sabi ng salita ng Diyos, that my word is refined 7 times, like silver in the fire. Napakahusay, napakadalisay ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi ni David, kung hindi dahil sa iyong salita, Panginoon, ako'y namatay na sa aking mga pagsubok. Kaya kung laging ikukumpara mo ang iyong buhay, huwag mo ikumpara sa kapitbahay mo. Kung magkukumpara ka na lang, ikumpara mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Yesus. Ikumpara, sabi mo, hindi, Brother Jonathan, kasi Diyos yan. Hindi namin kakayanin yung pinagdaanan niya. Sige, huwag na sa ating Panginoong Yesus, ikumpara ang ating buhay. Ikumpara na lang natin kila Pablo ang ating buhay. Sa mga disipulo niya. Kung ikaw, nawawalan ka na ng pag-asa dahil lamang iniwan ka, the Word of God says, when your parents leave you, or when your wife leave you, or somebody in your house leave you, remember, I will never abandon you. That's the Word of God. Kung ikaw, sa bayarin pa lamang ay nahihirapan, paano na kaya kapag tinayoan mo lalo ng buong-buo ang salita ng Diyos? Maaaring susuko ka na. Buti nga tayo, hindi tayo kagaya nung sa panahon ni Nero. Sa panahon ni Nero, tayong mga Kristiyano, ginagawa tayong sulo. Tama po ba, Brother Alan? Dito pa lang takot na takot ka na hindi ka makita ng QR code. Paano pa kaya yung iyong salita na nasa iyo? Baka lalong mag-disguise ka na hindi ka Kristiyano. Ngayon pa lamang na ganyan pa lamang ang ginagawa ng mga tinatawag na polisiya ng mga bansa, takot na takot ka na. Paano na ngayon yung binabayaran at hinuhulugan ko? Paano na ngayon yung aking anak, palaki pa lang, magkakasunod pa lang sila 2, 3, 4, 5, 6. Kasi ang alituntunin mo, go and multiply. But do not worry. God will give you wisdom para ikaw ay tustusan ng ating Panginoon. Dahil isa lang ang masasabi ko sa iyo, that wealth and riches, it will be filled in your house. Kung marami kang anak, huwag kang matatakot. Dahil lagi mong tatandaan, ang sabi ng salita ng Diyos, that your children will be mighty in the land. That your sons will be like an arrow in the hand of his father. Laging iasa mo lang ang kinabukasan mo sa ating Panginoon. In Psalms 103, verse 14, at dito po tayo magtatapos because it is already 10:40. Dahil meron pa po tayong second service with Pastor Kenneth. Ang sabi po dito, for He knoweth our frame. He remembereth that we are dusts. Kagaya ng sinabi ko kanina, alam ng Diyos ang kahinaan mo. Kaya kahit kaanong gusto kanyang kaparusahan, bigla naaalala niya, oo nga pala, hindi ito kasing lakas ko, pero yes, I know He is my child.
I know that He is always in dire need of me. The Word of God says, I will never leave you. I will never abandon you. Even though your sin is as red as scarlet, God can turn it as white as snow. Kaya sa oras at sandaling ito, mga kapatid, decide today that you will end the bad habits in your life. Tapusin mo na ang mga masasamang kinamulatan mo sa iyong buhay. Tapusin mo na ang pagkatakot mo sa iyong buhay. Iisang pagkatakot lamang ang itira mo sa oras at sandaling ito. It is the fear of the Lord. Kahit ikaw ay walang alam sa buhay, but when you have the fear of the Lord, ang sabi sa Proverbs 1, anong sinasabi yun? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord makes an inexperienced people expert. The fear of the Lord guided the step of His people. Hindi mahalaga kung ano natapos mo. Ang mahalaga ay kasama mo ang ating Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin. Lord God, starting today, O God, we are no longer slave to fear. Hindi na kami alipin ng pagkatakot. Dahil ang buhay na ibinigay mo sa amin, it is full of confidence. Gusto namin maging mayabang. Mali yata yun, Brother Jonathan. No. Gusto namin maging mayabang para ipagbayabang ang ating Panginoon. Let them boast in the name of the Lord. Sa bawat katagumpayan mo, laging ipagmalaki mo ay ang ating Panginoon. Sa bawat promosyon mo, ipagmalaki mo ang ating Panginoon. Sa bawat pera na natatanggap mo, ipagmalaki mo ang ating Panginoon. Desire that you will be an influencer. Desire that you will have an impact in the society. Panginoon, remove fear in our life. We ask the Holy Spirit, O God, to dwell inside them, inside us, O God. Let joy reigns. Let boldness reigns, O God. Let confidence reigns, O God. Dahil pinanghawakan namin ang iyong salita, O God. In order for us to be victorious and thrive in life, we must be bold enough. For you said in your word, only the violent shall take the kingdom of heaven by force. Kaya Panginoon, simula sa araw na ito, wala kami ibang katatakutan, kundi ikaw lamang. Magdidesisyon kami araw-araw na kasama ka. Sapagkat kasama ka, tiyak ang katagumpayan sa buhay. Starting today, O God, we acknowledge, O God, that we are like you. We are like gods, but a small g. Gods in which most of the people around us will fear us because they respect us. Walang kasalanan sa pagiging mayaman. Ang kasalanan ay kapag ikaw ay naging madamot at mapagmahal sa pera. Ang mga taong ito, O God, na nasa aking harapan at kasama namin, Panginoon, sa live streaming, O God, paunlarin mo sila at payamanin mo sila. At ang kanilang katagumpayan at kaunlaran ay laging ituro ikaw na ikaw ang dahilan. Kaya kami narito ngayon. Kaya salamat po, ikaw po maluwalhati at maparangalan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. Pagpalain po ang bawat isa at higit sa lahat, ang pinaka-challenge po, hindi sa inyo narinig, kundi nasa pagsasabuhay ng iyong salita. Dahil tinitiyak ko sa inyo, paglabas nyo dito, nandiyan na ang labanan. Paglabas nyo dito, marami sa inyong narinig, hindi nyo ito maaalala. But there is the Holy Spirit who will remind you what to do in times of need. God bless po at pagpalain po tayo ng Panginoon.